Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po Ito hong sagot po ni Undersecretary Attorney Claire Castro ng Presidential Communications Office Dito ho sa fake news issue Kasi ang goal po daw ng PCO po ngayon ay tulungan po itong gobyernong ito para sumpuin po itong mga fake news na kumakalat ho daw sa mga social media platforms mga kabida Now, naitanong po itong fake news issue na ito ng isa hong reporter diyan ho sa Malacanang Press Corps po mga kabida kay Secretary o Undersecretary Castro. Okay? Ito, pakinggan po natin medyo matatawa ka talaga ho dito. Sa ginawa po ng reporter po mga kabida Pakinggan po natin. Po ba tayong mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa segment, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Ganito po yan. Pag sinabi po nating fake news, alam niyo po na meron na kayong naging basihan. Fake news, alam na natin kasi may dokumento. Halimbawa, sinabi ko po, si Miss Pia ay dalaga. When in fact, there's a record na she's married. So, sinabi ko, dalaga yan. Is that fake news? Of course, kasi may batayan. Ayan po, natatawa tuloy yung mga nanonood nung kumalat po itong video na ito mga kabida. Parang naisahan po itong si Undersecretary Claire Castro ng naturang reporter ang contention kasi doon is yung fake news talaga is wala talaga yung batayan. Kumbaga inilabas yung balita na wala hong batayan. Okay, yun daw yung definition po ng fake news po kay Attorney Claire Castro po mga kabida Bago daw sila maglabas po ng balita o information, meron po silang pinagbabasihan po daw mga kabida. So yun ang tawag po daw doon is information Pag sinasabi hong fake news wala hong batayan yan. Okay? Wala hong batayan, walang pinagbasihan po. Now, tinanong po siya ng reporter, sinabi po ng reporter sa inyo po, hindi ho kayo kabilang doon ho sa mga nagpapakalat ng fake news. Di ba? Kung wala hong batayan, po? Iba yung sagot po mga kabida ni Attorney Claire Castro, Actually, yung fake news, given na yan. Meron talaga yan. Kahit na po wala pa pong social media noon, andyan na po yung fake news. Okay? Hindi ho natin maiiwasan yan na makakita, makabasa ho tayo, makarinig ho tayo ng fake news dyan ho sa social media, Now, ano pong pwedeng gawin po ng gobyerno? Ang pwede hong gawin ng gobyerno dyan is to counter doon ho sa fake news na yon. Itama po nila yung balita, Hindi usigin yung mga tao hong nagpakalat po ng fake news, Unang-una po, wala ho tayong batas, Doon ho sa fake news na yan, po mga kabida. So, ang gawin po natin, kung wala po tayong batas, is to counter. Ika-counter po natin yung fake o sinasabi hong fake news na yan, Tsaka po natin gawan po ng, o bigyan po ng, lagyan po ng ngipin pag meron na po tayong batas. Ang dapat gawin po ng Malacanang dyan is
urging the Congress to craft a law, no, against the fake news peddlers, ano. Itong gumagawa po ng fake news. Unang-una po, aminin natin po na yung fake news talaga is may negative effect talaga yan, ano. Okay, may malaking negatibong epekto yan, ano. Kung hindi ho maagapan po, hindi ho ma-counter yung fake news na yan, is malaking impact. May malaking impact po yan, no, sa publiko po, mga kabida. So, since wala pa po tayong batas hanggang ngayon, ang kailangan lang po ng gobyerno is to counter that by correcting what is that fake news na yan, ano. Itatama po natin through information dissemination. Okay? Or we have to urge the Congress to fast-track the crafting of the laws or the law that will penalize those fake news peddlers, ano po, mga kabida. So, yun lang po, no? Yun lang po. Ang ginagawa po ngayon ng gobyerno kasi, parang nagkaroon po sila ng crackdown, ano? Kahit na po yung mga social media users po, no? Yung mga content creators, kina-crackdown po ng gobyerno po ngayon kasi nililabel po nila na nagpakalat po ng fake news o fake news, ano po, no? Kahit na po may mga vloggers po, content creators na supporters po ng administrasyon na ganun din yung ginagawa po, mga kabida. Nagpakalat din ng fake news pero wala naman pong ginagawa yung palasyo, ano? Wala naman pong habulan na nangyari po doon sa mga vloggers, mga content creators na sumusuporta po ng Marcos administration. Ang kanila hong hinahabulan po ngayon is ito hong mga anti-Marcos vloggers, ito hong mga pro-Duterte vloggers, ano po, mga kabida. Yun yung mali at saka hindi ho maganda, no? Parang sinisingle out lang po nila na pag ikaw po ay anti-Marcos, ikaw ay isa pong vlogger, isa hong content creator, ina-assume na po natin na yung kanila hong mga content ay mga fake, hindi ho mga totoo. Okay? Misinformation, ano? Kaya, yun po yung nangyari po ngayon, ano? Diyan ho sa Congress, sa House of Representatives, nagkaroon po ng investigasyon, diyan ho sa TRICOM, no? At ang iniimbitahan, yung mga Duterte vloggers na sinasabi ho nilang part po ng narco vloggers, ano? Inaakusahan na po ng narco vloggers. Wala pa namang batayan na ito po ay mga narco vloggers na ito, ano? Yun yung fake news. Yung akusahan po, yung mga vloggers na yan ay mga pogo vloggers or mga narco vloggers, yun yung fake news. Okay? Kasi wala pang batayan hindi pa po napatunayan at sila po ba ay ang nag-finance po sa kanila, ito pong mga narco or mga pogo, ano? Operators. Yun yung label po ng mga kongresista po sa kanila, kaya hindi po sila dumalo. Kasi alam po nila na gigisahin talaga po sila, no? Leleksionin po sila dyan sa TRICOM. Yun po yung rason po nila kung bakit sa halip na pumunta doon sa TRICOM, pumunta po sila sa Korte Suprema para magpasaklolo, no? Dito sa ginagawa po ng TRICOM po, mga kabida. So, yun po, no? Sana po, yung gobyerno ay hindi po selective doon sa paghahabol sa mga fake news peddlers at hindi lang po anti-Marcos vloggers or content creators yung kanila kong hahabulin, pati na rin yung mga supporters po nila ng mga vloggers at content creators. Basta involved po sa pagpapakalat po ng fake news, dapat i-penalize po, ano? I-penalize po. Okay? So, anong tingin po ninyo dito, mga kabida? You can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.